Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang May. I have been an avid listener of Mahiwagang Burnay simula nang magtrabaho ako. Nahawa ako sa mga office mates ko na laging nag-aabang ng sulat na babasahin ninyo. Sumulat ako para magbahagi ng karanasan sa pag-ibig at mga aral na natutunan ko sa pinagdaanan ko. Parte ako ng isang masayang barkada in college. 2 kaming babae, may 2 lalaki at isang bading. Lagi kami magkakadikit. Kapag lunch, umaangkas kami sa motor ng boys at nakikikain kami sa bahay nila na malapit lang sa eskwela. Kapag walang pasok, gumagala kami sa mga tourist spots sa lugar namin. Para kaming magkakapatid. Ang matinding pagkakaibigan ay nabahira ng pag-iibigan nang magkagusto sa akin si Arjo, yung isang barkada naming lalaki. Ang linaw ng signs. Sinusulatan niya ng heart yung kamay ko. Minsan nang mabasa ako ng ulan habang nasa galaan, he offered his jacket to me. One time natulog kami sa bahay nila dahil may event sa school. Magkatabi kami nang hawakan niya ang kamay ko at yakapin ako. At hindi nagtagal, niligawan niya ako. Itinago namin kung ano ang meron kami dahil may gusto sa kanya si MJ, yung barkada naming bading. Pero dahil walang sikretong hindi nabubunyag, nabuko kami at pansamantalang nabuwag ang barkada. Nabuo naman ulit after some time. Akala ko, yun na ang pinakamabigat na pagdadaanan namin. Hindi pala. After 2 months, kinausap ako ni Arjo at sinabing gusto niyang ibalik sa dati yung samahan namin. Hindi ko alam na ang ibig palang sabihin noon, back to being friends kami. Na-confirm ko lang nang sabihin niya sa akin na wag ko na daw siyang tawaging Bay. Napahiwalay ako sa barkada. Sumama ako sa ibang grupo. After 2 months, may nililigawan na si Arjo sa kabilang section. Masakit malaman na habang kami pa, may kachat na pala siyang iba. I was able to move on. Time indeed heals everything. I am now happily in love with my boyfriend of 6 years. Barkada ko na ulit yung dati kong friends. Ngayong nagtatrabaho na kami, we meet up and catch up every once in a while. Si Arjo at yung ipinalit niya sa akin, going strong pa din. Ganun talaga siguro. Minsan we meet people who are not meant to stay. Maganda ding tandaan that nothing lasts forever. Even the pain caused by a broken, shattered heart. Thank you for reading my letter, Tambalan. Ang inyong tambalanista, May. Hi, May!
it's good. Your story is good. It's a regular story of people who go through heartbreaks and being able to move on. Why am I like so English speaking? Where like that? You started to para-paraan and so much discarded. Kainis. Hindi, pero yung kwento niya ay kwento ng mga taong pinagdaanan ng broken and shattered heart and eventually naka-move on at naka-move forward. So, this is a sign para dun sa mga kabisyo nating nandyan sa sitwasyon. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na you are experiencing a broken and a shattered heart. 'Di ba? Katulad nga ng sabi ni May. Yung pain na yan, it will be healed in time. At yung pain na yan, makakalimutan mo din yung pain na yan at mapapalitan din yan ng something new. At makaka-move on ka din. So, pagka nasa gitna ka lang talaga ng sitwasyon ng shattered heart, shattered dreams, everything basag, 'di ba? Na nakakalurky, ang hirap isipin ng liwanag eh. 'Di ba? Ang hirap isipin, pero makaka-move on. Makaka-move on ka din. Isang example na bigla ko lang naisip. Dati kasi nung ako ay may newborn hanggang up to 2 years, ako po ay nagbe-breastfeed ng bata. Hindi, ng biik. Clarify pa talaga. No? Malamang, alangan naman talagang biik. Alangan namang goat, di ba? Or year of the goat, di ba? Isan kambing, depende. Depende sa trip. Depende sa nainom. So, and part of that breastfeeding journey, so para sa mga padede moms na marami namang nakaka-relate, di ba? Part of that, lalo kung ikaw ay working, part of that is nagsusstore ka ng milk. So, hindi ka lang direct na nagbe-breastfeed, nagsusstore ka din ng milk. And every drop matters. Every drop is important. Every drop counts. Ganon. So, ang eksena dun, partner, kasi pag bagong panganak ka, antok ka, sabog ka, wala ka sa sarili, pero kailangan mo pa rin mag-pump ng mag-pump ng milk, 'di ba? Nangyari sa akin, partner, nagpump ako ng milk sa madaling araw, parang 2:30 kasi sayang naman, kailangan na. So ang eksena doon, partner, talagang antok na antok, hirap na hirap, pero nakapag-produce ng 5 ounces. Wow. So 5 ounces of 5 gallons. Baka. Baka pala. 5 buckets. Ang dami. Baka pala talaga. Ganon. So, 5 ounces. Okay. At para sa isang nanay na nag-store na working mom na kailangan gumising na maaga kasi pang umaga yung kanyang work, 'di ba? Napakahalaga ng 5 ounces. Yes. So, yung 5 ounces, partner, nilagay ko sa sofa nang hindi ko tinakpan. Kasi kukunin ko naman later, tatakpan ko. Partner, sa sobrang antok ko, natabig ko. So, yung 5 ounces. Talaga, paano-ano So, yung 5 ounces, partner, na talaga siya, napunta talaga siya sa floor, sa sofa, kumalat talaga siya. So, kumuha ka ng straw. Tapos, alam mo, silipat mo sa bote. Gusto ko sana, kaya lang, hindi naman ako kasalit sa minute to win it. Tsaka madaling araw yon. Yung mga time na yon, parang hindi pa uso yung paggawa ng content, ganyan. So, hindi ko wala na. Kundi, iniyakan ko talaga. Talaga, para sa akin, napakahirap talaga ng sitwasyon na yon. Ang hirap. Pero nung gagawin ko, di ba, alangan naman forever ako dun sa sitwasyon na yan. Dadating din yung time na kailangan ko mag-move forward at kailangan ko intindihin that there's no use crying over spilled milk. Dun, yung pala, sabi ko, literally and figuratively, pumasok sa eksena yun. Doon pala galing yun. There's no use crying over spilled milk kasi wala namang rason para iyakan ko pa yan, para magtagal ako sa sitwasyon na yan, natapon na natabig na. 'Di ba? Parang gano'n na eventually kailangan mo rin turuan yung sarili mo to heal and to move forward. Kasi kung magdadwell ako doon hanggang 6 a.m. partner na masama ang loob ko, bakit ko natabig? Walang namang mangyari sa araw ko. 'Di ba? So gano'n din. Kung ikaw ay nandiyan sa sitwasyon na yan na parang feeling mo hindi ka maka-move forward, tama ka, feeling mo lang yan. Sa ngayon mahirap lang talagang intindihin. Ang hirap Nagpump ka ng milk o kaya pinagdalaanan mo siya ng mahabang panahon, tapos in the end,
wala lang din talaga. Mahirap sa una, mahirap intindihin. Pero makaka-move on ka. Yes. Hindi na banggit ni May kung ilang taon na siya, no? Hindi na, pero working na siya eh. Okay. Kasi sabi niya, nakikinig sila ng kanyang mga office mates. Yan. Correct. May mga stages in our lives, mga kaibigan, na talagang ang daming mong ma-observe na changes per stage. Di ba ako, yung kasabihan na life begins at 40. Ito yung stage na to na parang ang dami mong realization sa buhay. So, katulad kasi baka sinasabi mo lang marami pero wala talaga. Charot. O katulad ng na isa. Kailangan pala magsuot ng coat para magmukhang pogi, di ba? Ganon. Hindi ko lang na-realize yan eh. Totoo ba? Totoo ba yan? Dati naka-t-shirt lang ako. Hindi, joke lang syempre. Ay, akala ko totoo kasi legit naman din yun. Late na-realize kung kailan naging 40, di ba? Hindi, legit. Ako legit sa akin yung kailangan pumorma. Oo naman. Pa? Yung mga malalim, ganon. I mean, you are changing your priorities as time goes by. Tama. Kasi correct. kaya tinanong ko yung age kanina, if you are in your 20s, maybe your priority are your friends. Di ba talagang napaka-importante na nun eh. Yung barkada, yung tropa. Napaka-importante nun, nung barkada na parang minsan kating-kati yung paa natin at yung puwet natin na hindi ako matitigil ang bahay hanggat hindi ako tinatawagan ng kaibigan ko. And you are making sure that every weekend baka kasama mo sila. Ganun ka, nag-schedule ka talaga. Pero nga, habang lumilipas yung panahon, mga kaibigan, your changes, your priorities are changing. Correct. Tama sabi ko? Your changes are priority are changing. Your priorities, your interests are changing. Diba? Yun. Sige, yun yung gusto nating sabihin. Nung nag-30s ka, medyo nasi-set aside mo yung mga friends mo kasi gusto mo magkaroon ng relationship. Correct. Pwedeng gano'n. Parang sumasaging na sa isip mo that you want to settle down. Pwede. Diba? O kaya career. Yes. Oo, tama na yung tropa-tropa. Kailangan isipin ko rin yung career ko. Saan ba? May growth ba? Mga ganong kinemelapit. Yes. Tapos, pag nag-reach ka ng 40s, iba na yung responsibilities na nakikita mo. Hindi mo na isasaalang-alang masyado yung mga kaibigan mo. But it doesn't mean na hindi mo na sila naalisin mo sila sa buhay mo. Naiiba lang talaga yung priorities mo ngayon. Yes. Totoo, priorities mo ngayon, maybe your kids or maybe your wife or your spouse. Di ba? Yun yung magiging tingin mo na parang kumpleto na yung araw mo basta kasama mo yung mga kids mo. Tama. Kaya unlike nung nasa 20s ka na ang priorities mo, hindi ako mabubuhay hanggat di kami nagiinuman ng tropa ko. Hindi masaya ang buhay pag walang friends. Saka yung mga decision mo noon base sa mga kaibigan mo, yung course na kukunin mo, dapat pare-parehas kayo kasi ito yung gusto ng mga friends. Diba? Pero eventually, as the changes are the priorities are changed. Sabi nga ni Super kanina, as the priorities are the changing, diba? Di ba nagugulo talaga lahat? Nagugulo at nababago ang lahat. Diba? Totoo yun. So nakaka-move forward sa madaling salita. Nababago. Ngayon, problema mo yan, pero later on in life, hindi mo na problema yan. Tama. Hindi mo na consideration yan because you're changing our changes in priorities. And the change. Diba? Ganon talaga. Your priorities are changing. Sabi natin kanina, yung kwento ni May ay kwento ng pagbagsak na pagtayo, ng pagbagsak na pag-move on. Diba? Parang mga ganon. Kasi ganun talaga. Totoo. Ngayon, problema mo yan, pero tatawanan mo na lang pagdating ng panahon. Correct. Grabe, no? Nag-away-away tayo sa mga tropa natin. Dating best friend pa tayo, tapos naghahawakan tayo ng kamay, tapos nag-aaway-away tayo, tapos nagselusan tayo. Di ba? Pagtatawanan nyo na lang balang araw kasi hindi nyo na priorities yan. Tama. Hindi na magiging issue para sa inyo yan. Yes. Hindi, tsaka isang paalala na hindi porke nandyan ka sa sitwasyon na lugmok ka, nasa ilalim ka, nasa baba ka, ang sakit, ang saklapa, nakakalurke, di ba? If forever ka nandyan sa sitwasyon na yan. Sabi nga ni partner kanina, your changes to the priority are changed, di ba? In the changes, in the priority. Diba? So, ibig sabihin, because that's life. Angat ka din, di ba? And then, ang nakakatuwa dito, marirealize mo lang eventually, kapag ka naka-move on ka, kaya ito yung sinasabi natin, sana gawin natin yung best natin para let's not do anything bad to ourselves. Kasi 'di ba minsan may mga sitwasyon na parang
may gagawin tayong hindi maganda sa sarili natin kasi parang feeling natin hindi tayo maka-move on. Correct. Pero makaka-move on ka pala at buti na lang wala akong ginawang hindi tama sa sarili ko kasi kaya ko palang mag-move on. Tama. 'Di ba? Mapaproud ka sa sarili mo na, ay, nalagpasan ko pala 'yun. 'Di ba? Kaya ko pala nang hindi ko inahit yung isa kong kilay or hindi ko sinaktan yung sarili ko. Hindi mo pinagmalupitan ang sarili mo. Correct. Kasi malalagpasan mo din pala. And then kapag ka nalagpasan mo, marirealize mo, ay kaya pala nangyari. Totoo yun. Kasi meron palang kailangang gawin. O kaya saving you pala from further hurt, 'di ba? Yes. Recently yung anak ko may ganyang klaseng kwento eh. Medyo marites kasi tong anak ko. Bakit kaya, 'di ba? I wonder how, I wonder why, 'di ba? So parang may kunento siya na nangyari sa mom ng isang friend na hindi nakarating sa isang appointment. So, Okay. yung appointment na yun, ay very important daw yung appointment na yun. Pero hindi nakarating. So, parang nalungkot kasi hindi nakarating. Tapos, eventually, they found out dun sa kung saan siya mag-a-appointment, parang nagkaroon ng mga banggaan or nagkaroon ng aksidente doon sa kung saan may Okay. appointment. So, kunento yun ng anak ko, natuwa ako kasi sabi ko, so what did you learn from that story? Tapos sabi niya, that sometimes things happen that we don't expect na sinisave pala tayo. English nahirapan na akong i-English pa. Kasi baka maging changes sa the priority or change. So, kunento niya yun at sabi ko, so what does that mean? Anong natutunan mo doon? Sabi niya, yun nga, na minsan may nangyayari, akala natin hindi maganda, at totoo naman, hindi naman talaga maganda for us. Pero, may dahilan pala kung bakit mangyayari. Sabi niya, it could have been, mom, na something bad happened to her because something happened na bad doon sa area. But, hindi natuloy because hindi siya natuloy dun sa lakad. Parang gano'n. Mas diba? maganda yung explanation anak ko ng English eh. Ba't nung ako na pangit? Parang the changes are the priority are Hindi change. nagkakalayo talaga. Much na much talaga sa the changes are the priority are the changing. Ganun. Something bad happened because something bad something happened might kasi nung English might niya be sinabi, basta maganda nung kwento niya. Maganda nung kwento niya pero yun eh. And nahahappy ako kapag nakakarinig ako ng realization na ganyan mula sa isang bata kasi maaga pa lang na-expose na sila sa gano'n na katotohanan na sometimes things don't changes are the priority or change. Sometimes things we plan some things but they don't happen. 'Di ba? Meron tayong mga ini-envision na mangyayari pero hindi nangyayari. Pero meron pala kasing dahilan kung bakit hindi nangyari. Hindi lang may dahilan kung bakit nangyari. May dahilan din kung bakit hindi nangyari. Totoo Kasi nga yun. changes are the priority are changing, 'di ba? Ganun. Correct. So everything Help truly yourself. correct happens for a reason. So thank you May for sharing your story with us. Have a feel good ano ngayon? This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. That's the right one. More beef. Best on October 13. Subdivision. May pang dapat events for more
35 pesos. Ayan, naririnig nyo ba kami? Ano yung mga napindot natin na ano? May mga napindot ba ako? Oo, ano bang nangyayari? May isa lang sila napindot tapos na naging okay na. Okay. Okay. Ayan, so welcome to our Tambalanista. Ayan, oo. Ulitin natin. Kasi off mic, kinikwento nitong si Pao Maguire, dahil BGC Maguire na lang. Diba? Oo, kailangan siya. Kahit mag-irit talaga. Pagpasay, wag tayo magbigay ng lugar kasi baka tayo, persona non grata. Nadulas, pero hindi yun bawi-bawi. Kasi taga-Pasay po kami, no? Pero dahil nga BGC, Pao Maguire, diba? Kahit Pao Magire talaga. Ayun. So, sabi niya, siya ay Tambalanisa since grade 5. Grabe lang, no? So, pero never pa tayo nag-meet. Ngayon lang. Oh. Nag-mall show kayo sa Robinson's Emos. Oo. Lumipat kasi Robinson's Emos. Hindi ka rin nakakapunta. Oo, correct. Kailangan sabihan mo yung nanay mo eh. Oo. Ba't ka natuwa sa tambalan? Bakit ka na-hook sa tambalan? Eh di mga sabog kasi. Oo. Mga sabog kasi, ganyan. Yung dati niya talagang Oo, totoo. Totoo yan. Naramdaman mo nga ba ngayon yung bagal? Medyo may kaunti eh. Kung 19 years ka na. Kasi alam mo yung mga Tambalanisa since we started, na-notice nila yung pak versus ngayon na mga manok kami dati. Medyo kumalma kami ng slide. Ngayon mga bibi na lang kami. Mga bibi na lang kami. Mababagal lang yung kilos. Ang dating manok. Panabong kami. Mga panabong. Correct. Oo. Tapos, true. Oo. Alam mo, kung kayo pa ay first timer sa Tambalan, kung na-octopusan na po kayo sa mga topic namin ngayon, mas octopus po kami talaga dati. Octopi po kami. As in, matindi talaga. Octopus, may squid. Ang dami po namin galamite. Sobrang dami namin tentacles. Ganun po yung aming topic. Ay, buti hindi ka nagsawa. paano ka? Nung lalo na ng pandemic, di ba nagla-live pa kayo? Yung nakikita mo yung nakasabit yung brief ni Chopper doon sa Sampayan. Sampayan, oo. Natawid ko yung pandemic. Oh, di ba? Grabe naman. Grabe naman yun, natawid mo yung pandemic, tapos maghahati pa kami dyan ni Chopper. Nag-assume na sa amin. Sa amin ba talaga? Oo, sa amin Hindi kami talaga. nagkamali ng assumption. Oo, syempre, alam nga naman may dala kang Jayco, tapos hindi sa atin, di ba? Nakakaya naman. May dalang ganito si Pao, tapos para pa sa kapitbahay nila, pasalubong pala, o di ba? Thank you. Buti wala kang work today, schedule. Nag-leave ko talaga. Kahapon, sabi ko parang ngayon na lang. Di nice. Matagal na itong dream pa. Yay! Grabe naman yung dream na yan. Kami dati sa Star City, nakita ko pa yung Love Radio. Tapos, syempre, grades ko na ako. Oo. Basta nakita ko kayo sa labas ng studio. Sige. Naman na talaga, as a Yossi girl tayo before. Nakita mo ako nag-Yossi nung grade 5. Buti na hindi ka na-influence mag-Yossi na dahil sa nakita mo ako nag-Yossi dati. Talaga naman yung mga yung mga galawang ko talaga. Yung idol ko nag-Yossi. Oo, mag-Yossi na din ako. O, di ba? Nakakatuwa naman yung kwentong tambalan ni Ni Masarap Pao. yung flavors nito. Oo, masarap ito, Chico. Thank you. So grade 5, ilang years ba grade 8 years old? 9, grade? Grade 5, mga 9 or 10. 9. Oo, 9 or 10 years old. Grabe, My God. Naiintindihan mo na yung sinasabi ng tambalan noon. Oo, correct. Baliwa naman eh. Ganon. Yung endorsement ng mga encyclopedia. Oo, dami namin kung ano-ano. Oo. May mga books kami na in-endorse dati. Oo, tama, meron nga. Oo nga. Anong books na nga yun? Nakalimutan ko na nga. Isipin mo how luma that was. Nag-endorse tayo ng book. Oo. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi pa talaga uso yung online. So, ibig sabihin, Correct. magbasa kayo ng libro. Ito yung bilhin ninyo. Ganun. Oo nga, My God. Those were the days. Pero ang importante naman dito, kahit na 19 years have passed, nagpa-promise kami sa sarili namin ni partner, hindi kami hindi kami magmumukhang hindi kami mabubulok. Charot. Bawal mabulok. Di ba? Welcome. Mabulok. Ilan taon ka na ngayon? 30. Hindi halata Mukhang 22 Grabe, no? Ay, nako. Bakit ngayon lang ikaw nakapunta? Hindi ko rin alam sa totoo lang. Basta lagi mo nasa isip, pupunta rin ako dyan balang araw. Lagi siya pinapanood. Sa totoo lang, hindi ko na alam yung schedule niyo. 13, may 8, Oo. 13, tapos Naging may 8:20. na-announce parang,
babalik kami 9-ish. Oo, 9-ish. 9:20-ish, ganun. Tapos sila, dapat siya sa YouTube page niyo. O, kaway ka sa mga friends mo. Yan. Yan. Welcome, Paulo Maguire. Oo. Paulo ka ba? Oo, Paulo Maguire. Di ba? Maguire talaga. Tambalanista po namin yan, mga Since kaibigan. grade 5 siya. Ganyan my ang mga gosh. tambalanista, may alay, kinakausap. Pag walang alay, upo ka Opo, lang dyan. Oo, hindi po pinapansin. Sarang. Tapos ang galing nga nung time na yun, nasunog yung Star City. Nag-air kayo agad-agad kinabukasan. Oo, hindi naman Galing, no? kami Updated nawala ka, eh. ha? Oo. Alam mo yung kwento na yun, ha? Parang, tama ba, 1 day lang nawala? Oo. Ito lang wala nga one day. Kasi kinabukasan. May ano na kaagad. Yes, ano talaga, magaling tong aming kumpanya eh. It's a good company. Na save. Tapos ngayon, bonggang-bongga na, bago. Na parang wala nangyari. Yes. Sa baba. Ito, abo lahat to. Oo, abo to lahat eh. Pero nasa baba yung Love Radio dati. Tapos ito ngayon. Bigger, better, bolder. Oh, taray. More colorful. Love Radio 3.0. Ganyan. 3.0. Saan nag-work ngayon, Pau? Anong work? Seek. Ayun ako, talent acquisition. Ano, sasayaw ba kami? Oo, ano. Kakanta ba kami? Anong talent gusto mo? Malay mo, di ba? Ma-absorb kami sa company nyo. Oo. Nakakatuwa naman, no? At the age of 8, naintindihan mo yung 9. sinasabi ng tambalan. Sa jeep kasi dati, Love Radio lang naman yung pinapakinggan. Yes, totoo yun. Kasi lalo nung mga time, lalo na yung mga time na yan, talagang yun yung pagsakay mo ng jeep, naka-love. So kung di mo natapos yung tambalan doon, okay lang kasi pagbaba mo, pumunta ka sa tindahan, naka-love. Ganon. Tapos alis ka doon, sakay ka ng bus, naka-love. Ganon. Literal, umaalingaw-ngaw siya kahit Oo. saan ka magpunta. Yes. Ganon yung... Parang wala kayo masyadong gap. No? Parang oras. Dire-diretso lang siya. Mahaba. Parang there was a Umabot time na... kami ng 45 minutes. Oo, there was a time na 45 minutes yung tambalan segment. Sipin mo yun, oo nga no, grabe, 45 minutes. Ganado, hindi namin namamalayan, ano. Oo, yung Nababawas oras. na kami. Totoo. Kaya paus na kami. Ganon. Oo, di ba? You know. Anong diet plan mo? Wala namang diet plan pero hindi na ako... Yung calorie deficit. Calorie deficit talaga. Yun talagang Kaya na marami. correct. Calorie deficit talaga. So kung ang required ng katawan mo 1,500 calories, dapat mang 1,000 ka lang. Di ba? Or 900, mga ganun. Ay, ganun ba yun? Oo, Binabawasan. calorie deficit. Yung OMAD ko naman is calorie, Yun yung... calorie deficiency talaga eh. As in, kulang yung calories. Nag-aagawan sa'yo, Pao, sa si Lucky Charm Cortez, sabi Yun niya, na. tambalan, pakilala niyo po ako, baka naghahanap po siya ng talent. Tambalan sa namin yan, Lucky Charm Cortez. Tas yung Dexter Binuya Espiritu na tambalanista din, sabi niya, Lucky Charm Cortez, akin yan, be. Nagagawang ka. Nakakaloka. Oo, si tinan mo, yayamanin, nakalakos niya, taga-BGC pa. Oo. Si partner nga, hindi niya sinusuot yung lakos niya on special occasions lang. Oo. Charot. Ay, nako. Bakit naka-formal ikaw? Wala Wala namang, Kasi ito rin susuot ko sa sa Friday, tingnan nyo, magic to. Oo. Kung yung suot ko ngayon, ito yung suot ko sa Friday. Magic. Magic. May mga ganyang technique tayo ngayon. Anong plan nyo sa 20? Alam mo, hindi pa namin alam. Dapat nga meron na eh. Biglaan, come what may. Anong ibigay ni Lord? Meron kaming balak. Pero kailangan kasi siya ng kailangan siya ng matinding sponsorship. So, we don't know yet. Ganun. Ilan taon ka nang nag-work? Sa may sa talent acquisition? 12. Oh. Nice. Anong saktong ginagawa? I mean, job fair, puro ganon? Corporate kasi ako. So, kung anong kailangan ng company, yun yung i-hire ko. Tapos meron din kami mga clients. Kahit ano basically. Okay, hindi to Corporation. I mean, like, wala akong bayad. Walang placement. Yeah. May mga placement. Yeah. Wala. Corporation. Direct. Kasi, Direct pa.
Tama, tas kayo nagsusupply ng mga talent sa mga companies. Ganun ba yun? Yes. Yan sa sarili kong company. Sa company na pinagtatago. Oh, nice. Oo nga naman. Nice. Sabi ni Alexis Bacoy, naalala ko po way back 2008 to 2009, ang babaho po ng bibig nyo. Walang predo sa kadadada, talagang tambalang balasubas at balahura. Sana one day, ibalik nyo yung ganong ingay at walang filter sa kakaingay. Ganon? Alam nyo po, Improve na nga yung buhay namin. Gusto mo pang mabawi oo yung nga. namin. Hindi, tsaka hindi lang yon. Ano na po noon kasi walang social media. So ngayon, kung ngayon namin ginagawa yung mga pagiging balahura at balasubas namin, tapos na-capture, tapos kinalat, di nasira pa karir namin, di ba? So yung mga kwento nito ni Pao, yung kwento nitong tambalanisa natin ito, wala kayong ebidensya. Nasa memories nyo lang lahat yan. Ano lang yan? Illusion nyo lang Illusion lahat. nyo lang yan. Natanda ko yung sabi ni partner, yung kwento mo before partner na na yung meron talaga akong yung contest ba yun? Baingongo ba siya or something? Tapos parang talagang inano ko talaga. As in, Nilait niya po, dinaot niya yung pagdaot, tapos tawang-tawa yung mga tao. Naku, ngayon ko gawin yan. Mababash ka. Good luck sa akin. Pati pamilya ko damay. Hindi, tsaka, diba sabi nga ni partner kanina, changes and priority are changing. Changing ang priority. Kasi nga, una, meron na din kaming family. 'Di ba? Meron na din dong mga pag-iingat. Dati nga 'di ba meron kaming tinatawag na pabibuhan. Nag-start 'yun sa pabobohan eh. Kaya lang ang kanta nun, ang bobo mo. Pinalitan ko 'yun kasi nung minsan napupunta ako ng MOA, sumakay ako ng elevator, yung bata, yun yung kinakanta, ang bobo mo, ganon. So, bata yun. Nung time na yun, meron akong anak, parang ilang years old na si Princess, parang 3. So sabi ko parang hindi ako magandang impluwensya. Parang hindi ako magandang ehemplo. So tinigil na namin yun. So hindi na namin kung achieve namin ang pangit. Diba? Ganun. So hindi na namin ma-achieve yung mga ganong kaneme. Sensitive na yung mga tao ngayon. So nagbabago yung mga atake namin. Sensitive na yung mga tao. Sobrang balat sibuyas kaya lahat. Good luck. Sabihin natin yung mga talong-talong jokes natin dati, partner. Ako, good luck talaga. Persona non grata ka talaga. Uso pa naman ngayon yan. Pero tawang-tawa sila, Pao, 'di ba? Pero kami talaga yung Kung gagawin namin yung ginagawa noon, tapos gagawin namin ngayon, talaga, hindi lang bashing yung makukuha namin. Maka-cancel kami. Cancel culture pa naman. Ika-cancel kami ng lipunan. Parang on air kayo, tapos may nag-chat na kapit. Mga ganon. Diba? May ganon. Hindi na pasyado. Diba tayo sabi ni Tin, sa mga panahon natin noon, kahit walang filter ox lang kasi walang ma-offend. Walang offend. Walang social media. Diba? Ngayon, gawin mo yan. Nako, hanggang kanununuan mo malalait. Totoo. Isa-search pa lahat ng mga pictures mo in the past, nung mga hindi ka pa maganda. I-report ka sa Facebook. Correct, diba? Baka worse, mawala ka pa sa Facebook. At nangyari na yon. Diba, ibablock ka nila. Ganun. Grabe, makapag-cancel ang mga tao. Correct. Yung influence talaga ng social media, Pag napuntirya ka ng bubuyog, parang ganun eh. Pag naputakte ka, totoo. Kahit hindi alam yung buong kwento, puputaktahin ka. Wala ka nang magagawa eh. Pag nahusgahan ka. Tama. Pag gusto ko na i-cancel, ika-cancel ka nila. Yes. Grabe, nakakatakot. Sobrang sensitive ng mga tao. Super sensitive ng mga tao. Kala mo mga perfect. Yes. Walang ginawang masama sa mundong ito. Ay, ganon. Kala mo walang bahid kasalanan. Kala mo walang ginawang mga kasalanan kung makapag Well, tayong lahat yun. Wala namang example. Lahat. Shoutout from Occidental Mindoro, local DJ here, si Marbs Mabacquiao. Ayan. Sabi ni Harvey Jobs, which is true, sa podcast po may mga kwentong serex doon. Wala naman din masyado. Sabi ni Dexter, talent acquisition siya, current recruitment coordinator po ako. Baka may hiring sa puso mo.
Dami nagnanasa kay Pao, Sabi ni, ha? sabi ni Arch James Gonzalo, taga Viva Max po ba si Kuya? Baka pwede ako, charot. Sabi ni Namushi, tambalan pwede mag-apply kay Kuya. Ano ba? Kaloka kayo, ha? Nakakatawa eh. Ay, hello po. Sabi ni Sulibet Elash, may alay ka daw pero pinaramdam mo naman daw yung edad. Okay lang yun. Oo, Importante okay pa rin yung lang. alay. Oo. Aral to si Paolo ng tambalan eh. Pag walang Tama. alay talaga, dadaan-daanan ka lang namin dyan. Oo. At sa ugali pala talaga ng tambalan. May ugali pala. Pag may dala, yung kinakausap, naka-area, tagal ka nakafocus si Kuya Boy Naka-aircon. Pagka Naka-aircon. pag wala na ko pinapatayan. pinapatay. Ito yung binubuhay Oo. namin para sa amin lang nakatapat. Pero dahil may dala ka, sa'yo nakatapat, 20 nga eh, 20. Kasi ayaw namin na initan yung mga bisita namin. Yun naman si Kuya Boyet, ang tagal nakatutok ng camera sa'yo, ha? Oo, O babad na tingnan mo, babad. babad Sa na amin, babad. small screen lang. Oo, Sa'yo, malaki big screen. Alam Yan. ko yung culture niyo dito. Yung pagpasok. Ano yung culture Ano na yung nakita culture? Pinagkukwentuhan niyo, yung parang chill lang yung mga tao. mo? Naramdaman mo? Oo, papasok sa CR mo, sila nag-aaway, nagdi-discuss sila ng sa pinsan niyo, right? Or other, iluwan niya, sabi ko, okay. Puro chismis, di ba? Chismis na talaga sila. Napagalata mo, puro So yung- chismis. Oo. Bibigyan kayo nagtatrabaho talaga dito. Puro chismis dito. Diba, pag kung nakatutok ka sa amin, lagi naming chinchismi mga retes dito. Sa CR talaga nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng mga usaping chismis. Ganun. Kwento ni Chris dati na yung nagkukulay ng buhok, yung ring, Oh. yung tawa ko, Meron ba? Oo. office hours. Tanda mo yung kwentong yun, ha? Office hours, nagkukulay ng buhok. Pagkatapos magkulay ng buhok, uuwi na. Si Tanya Chinita yun. Nagkulay siya ng buhok dito? Oo, lagi siyang nagpapatawag na magkukulay ng buhok niya. Talaga? Sa CR, sa taas. Noon. Oo. As in like pro? O Ewan ko kung malamang. bisita talaga na pumupunta para ikulayan yung Oo, hair. kulayan Oo. mo yung buhok ko. Ganon. Ako din dati. Paid yun yung oras na yun. Oo. Ako din dati yung kilay. Maglalak ako ng door, tapos ihiga ako. Kasi Sabi, yun na yung pag may bisita, wag muna akong storbohin Oo, natin. bakit? Diyan kami binabayaran. Bakit anong ginagawa niya? Nagpapatato ng kilay si Nicole. Ganon yung kultura dito. Yung pag nalulungkot si Chris, yung nagpupunta siya sa Ace Hardware. Oo, true. Basta hardware. Oo, IKEA is haven. Oo, mga ganun. Sobrang siya. Sobra siyang nakaka-relax. Ewan ko, may mga ganun. Kahit anong hardware. Wilcon Depot. Wala na akong bibilin. Dadaan lang ako. Hawak-hawak ako. Nakaka-relax. Ang isa kasi for me, na-realize ko sa inyo, yung longevity, yun talaga yung niya. Tumagal. Hindi yung parang marami nakikita. Dahil nyo na-refer yung daanan. Oo naman. I think, Ang tawag dito matinding pangangailangan. Char. Kalain mo na. True. Dekada. Yung booth. Pwede rin video room. Tara, pasadahan natin yung Nandito Burnay, no? Recorded kasi. Naka-live pa pala tayo. Oo. Babush na. Magbabay na muna tayo, guys. Re-record kami. Kasi hindi kami live sa Friday. Ayan, sinabi ko na, ha? Exit na muna kami kasi hindi kami live sa Friday. Magre-record po kami, ha? Bye-bye, everyone! Ingat!